ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po magbigay si Bob Arum ng kanyang fight plan para sa alaga nito na si Naoya Inoue sa taong 2025, matapos wasakin ni Inoue si Teiji Doheny noong September, kung saan ang original na plano mga idol, ipalaban si Naoya Inoue sa April sa Amerika, kung saan ang target nila makalaban dito mga idol, ang WBC mandatory ni Inoue na si Alan Picasso, at pagdating ng June o July, ikakasa ang pinakamalaking laban na mangyayari sa Japan, ang sagupaan sa pagitan ni Junto Nakatani at Naoya Inoue. Subalit sa latest mga idol, napanayam ng manager ni Naoya Inoue na si Mr. Ohashi, formal na sinabi nito mga boss na walang mangyayari na bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at Junto Nakatani sa 2025. Tatlong laban lang daw ang gagawin nila next year, at kasama nga dito mga idol ang laban kay Sam Goodman sa January na dapat sana mangyayari na sa December 24, at ibig sabihin nito mga idol, dalawang laban na lang si Inoue pagkatapos nito kay Goodman, at wala daw sila laban sa buwan ng December dahil hindi naman daw talaga original na schedule nila ang laban sa buwan ng December. Well, marami nga kaagad ng mga fans mga idol ang binatikos ang kampo ni Inoue. Bakit tila biglang nagbago ang isip nila na labanan itong si Junto Nakatani? Natatakot na daw ba lumaban si Inoue dahil alam daw nito na tagilid siya sa haba at lakas ni Nakatani sa bakbakan? Well, para sa atin mga idol, hindi natin iniisip ang ganitong bagay. Tiyanta natin mga boss, isa lang ang dahilan bakit nagbagong isip ng kampo ni Inoue na wag muna labanan si Junto Nakatani sa 2025. Ito nga ang pag-call out ni Morojun Akmadalib kay Inoue matapos nito tawagin ng isang takot ang Hapones dahil 2 beses na daw ito inutusan na labanan si MJ, pero iwas ng iwas daw si Inoue lumaban. At kagaya sa mga sinabi natin mga idol, si Inoue talaga ang klaseng fighter na mahirap i-trash talk. Talagang gaganti ito mga idol, at malamang ito nang nasa isip ni Inoue, ang tingusan at gantihan talaga si MJ. Nangyari na nga ito dati mga idol sa potential na laban ni Inoue kay Casimero, kung saan matapos manalo si Casimero sa laban kay Regondo, nag-dirty finger pa si Ala sa television habang hinahamon nito si Inoue, kung saan personal na mismo hiniling ni Inoue na ikasang laban nila ni Casimero sa lalong madaling panahon, pero naonsami ang laban mga idol dahil kumalas po si Ala sa MP promotion. Kaya malaki talaga ang tiwala natin mga idol na hindi lalaban si Inoue kay Nakatani sa 2025 dahil gaganti talaga ito kay Morojun Akmadalib sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pumutok ang balita na maglalaban si General Casimero at Ortiz sa buwan ng Marso o di kaya sa April sa bansang Puerto Rico, marami ang mga Pinoy boxing fans mga idol ang naniniwala na kapag natuloy ang laban, posibleng gawin lang daw patabas sa record itong si Cuadro Alas para sa Puerto Rican boxer. Prospect kasi itong si Ortiz, kaya perfect na kalaban daw si Casimero para pagandahin ang record ni Ortiz sa boxing sports. Dagdag pa ng mga boxing fans mga idol, dadayain lang daw si Casimero sa Puerto Rico, kagaya sa nangyari sa kapwa natin Pinoy na si Jason Mama matapos i-outbox at pabagsakin ng 2 beses ang kalaban. Pagdating sa scorecards, talo pa ito sa puntusan, kaya isang delikadong laban daw mga idol para kay Alas, ang bakbakan nito kay Ortiz.